أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngayong araw po ang ating pag-usapan, biidnillah, ay patungkol po sa dapat at hindi dapat na ginagawa kapag tayo ay nagbabasa ng Quran. Sa ating pamumuhay ay narapat po na maging kasama natin ang Quran, maging kaibigan natin ang Quran. At dito po, narapat na malaman natin kung paano natin pakitunguhan ang banal na Quran. Yung mga pamamaraan na dapat nating gawin at dapat nating iwasan kapag tayo ay nagbabasa ng Quran. Ang pinakauna po ay al-ikhlas. Kapag tayo po ay magbabasa ng Quran, magtuturo ng Quran, magsasaliksik ng kaalaman patungkol sa Quran, ang pinakauna na dapat nating alalahanin ay yung intensyon natin, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay magsasaliksik ng kaalaman, ikaw ay nagtuturo ng patungkol sa Quran, ikaw ay nagbabasa ng Quran, kung ang hangarin mo dito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay makukuha mo ang gantimpala ng pagbabasa ng Quran. Pero ito ay walang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay nagbasa, nag-aral at nagturo ng pagsasaliksik ng kaalaman, ay ibig sabihin ng Quran ay ito ay pakitang tao o parinig lamang, ito ay walang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pong pinakaunang dapat nating alalahanin. Dahil nabanggit po sa hadith ng Imam Muslim na tatlo po ang pinakaunang papasukin sa impyerno. Sila ay tatapon sa impyerno. At ang pinakauna rito ay yung nakipaglaban sa landas ni Allah. Pero ang totoong hangarin niya ay upang mapuri siya ng mga tao. At pangalawa dito ay yung tao na nagsaliksik ng kaalaman, nag-aral ng Quran. At hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para siya ay purihin ng mga tao. Masabi ng tao na siya ay nakasaulo ng Quran, siya ay magaling magbasa ng Quran. So itong gagawin natin na pagbabasa ng Quran, ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Intensyon natin ay gagawin natin ang pagbabasa ng Quran, ang pagtuturo ng Quran, ang pag-aral ng Quran, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba." Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti, malinis, at ang tanging tatanggapin niya ay ang bagay na malinis, na ito ay gawaing pagsamba, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pinakauna. Upang hindi masayang ang ating pagsamba, ay gawin natin ito na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay obligado po na tayo ay magsagawa ng ablution kapag tayo ay hahawak ng Quran. Kapag tayo po ay hahawak ng Quran. Okay. Ang junub, obligado rin na bago siya humawak ng Quran, ay kailangan niyang tinatawag na maligo. Yung junub. Ibig sabihin, yung sumiping sa asawa o lumabas sa kanyang semelya, obligado po siyang magsagawa ng paliligo. Hindi lang pagudo. Ang obligado sa kanya ay maligo. Ganon din, yung tinatawag na yung babae na may regla, o kaya naman ay yung babae na bagong panganak pa lang na may dugo pa sa kanya na lumalabas. So itong naman ay nahati ang pananaw ng mga ulama sa tinatawag na junub. Yung may regla na babae at saka yung babae na bagong panganak. Doon po sa junub, yung lumabas sa kanya ang semelya, wala po tayong problema doon, dahil ito po ay napagkasunduan na haram po na hawakan niya ang Quran, maliban lamang na siya ay pagkatapos niya maligo ay pinapahintulutan sa kanya na hawakan ng Quran. Ang mga babae naman na mayroong regla at mga babae naman na kapapanganak lang nila, may mga ulama na nagpahintulot dito na hawakan nila ang Quran kung ito ay kinakailangan. Kung ito ay kinakailangan, at ang mas mainam, katulad nung magbabasa ng Quran, halimbawa, pagbabasa ng may regla sa Quran na ito ay sa cellphone. Kumbaga, cellphone ang hawakan natin, ang mga ibang ulama pinahintulutan nila ito dahil hindi mo, ang tunay na hawak mo ay hindi yung banal na Quran, kundi ito ay kopya lamang at ito ay nakalagay sa memory, nakalagay sa cellphone. So, pinahintulutan ito ng ibang mga ulama. Okay? Pero yung
yung paghawak ng mismong Quran, yan po ay marami pong nagsabi ng mga ulama na mas mainam na ito ay hindi hawakan ng isang tinatawag na yung junub at saka yung tinatawag na may regla at saka yung babae na kapapanganak pa lamang. Okay. Pangatlo, na ito po yung dalil para at least meron tayo. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hindi pinapahintulutan ang paghawak ng Quran maliban lamang sa sila na malilinis. Yan po ay sa hadith na isinalaysay ni Ad-Dar al-Qutni. Okay, pangatlo po ay yung pagharap sa kibla. Yan po ay sunnah, hindi po siya obligado. Sunnah po, ayon sa maraming mga ulama, ang pagharap sa kibla kapag nagbabasa ng Quran. Hindi po siya obligado. So pwede po na tayo ay magbasa na hindi tayo nakaharap sa kibla. Kung halimbawa, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay katulad mamaya, papaliwanag natin na pinapahintulutan na tayo ay magbasa ng Quran, na tayo ay nakasandal, nakahiga, nakatayo, pinapahintulutan. So, which is sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ay isa sa mga nabanggit na siya ay nakasakay sa kamelyo at siya ay nagbabasa ng Quran. So, pinapahintulutan po na kahit saan tayo nakaharap. Pero mainam po, kung tayo ay sa masjid, kung ito sa bahay, kung kaya natin, ay humarap tayo sa kibla. Pero kung hindi natin kaya, hindi po siya obligado. Ito po ay sunnah ayon sa ibang mga ulama. Okay, pang-apat po ay isabuhay natin ang banal na Quran. Isabuhay natin ang banal na Quran. Ito po yung pagkakaiba. Dapat natin din tanungin yung sarili natin. Bakit ba hindi tayo nababago ng banal na Quran? Ang banal na Quran ay shifa, gamot. Pero ang buhay natin ay hindi nababago ng Quran. Ang Quran ay siyang pamumuhay natin. Doon kinukuha ang pamumuhay natin, pero bakit hindi tayo nababago? Dahil hindi natin isinasabuhay ang banal na Quran. Ito yung dapat na intindihin natin. Marami kasi na ang Quran ay ginawa lang niyang minsan decoration sa bahay. Ginawa niyang anting-anting. Binabasa niya ang banal na Quran pero hindi niya alam ang kahulugan. Hindi niya isinasabuhay ang kahulugan. Alam niya ang kahulugan pero hindi niya isinasabuhay. Ang banal na Quran ay ito ang huling kasulatan na punong-puno ito ng mga himala at ito ay tinatawag na pamumuhay ng isang Muslim. Dito kinukuha ang pamumuhay natin bilang isang Muslim. Ngunit ang masakit dito ay karamihan sa atin ay binabasa ang Quran kahit na yung translated binabasa natin pero hindi natin isinasabuhay ang napapaloob sa banal na Quran. Kaya nga sinabi ng Allah sa banal na Quran, yung pagkakaiba na hinalintulad niya ito. Sabi ng Allah, mathalul ladina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmi alladhina kadzabu biayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Suratul Jum'ah. Na sinabi ng Allah na hinalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao, mathalul ladina humilu at-taurat. Sila sinong mga Taurat? Ang mga Hudyo. Itong mga Hudyo ay nalaman nila ang Torah na ipinadala kay Musa. Okay? Moses alayhi salam. Pero nalaman nila ito pero hindi nila isinabuhay. Kaya hinalitulad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang donkey na yung himar, donkey na punong-puno ang kanyang likod ng mga bagay na hindi niya alam anong mayroon dito. So marami din sa panahon natin ngayon na minsan halos nagiging katulad tayo ng mga tao na sila ay binabasa nila ang Quran, pinag-aaralan nila ang Quran pero hindi sinasabuhay ang Quran. Ang mahirap dito ay pinagyayabang natin na tayo ay Muslim, na tayo ay may alam sa Quran pero hindi natin sinasabuhay. Kaya hindi nababago ng Quran ang ating pamumuhay. Kaya narapat sa isang mananampalataya, kaya nga ang mga sahaba hindi nila sinasaulo. Maraming mga riwaya, mga salaysay na hindi nila sinasaulo. 10 aya lang sila nag-aaral ng Quran at bago sila pumunta sa ibang mga talata sa Quran ay kanila itong isinasabuhay. Yun ang pagkakaiba kung bakit ang mga sahaba ay naging matagumpay ang kanilang pamumuhay. Naging maganda yung kanilang pamumuhay. Bakit? Nabago ng Quran ang kanilang pamumuhay. Bakit? Dahil hindi sila pumupunta sa ibang mga aya, maliban labang na pag napag-aralan nila itong 10 aya, ay isa sa buhay nila, saka sila magsasaulo at mag-aaral ng bagong mga talata sa Quran.
So napakaganda kung maisabuhay natin. Halimbawa sa atin, palagi nating binabasa ang suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ito iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, sa iyo lang kami sasamba. Sa panahon natin ngayon, maraming gumagawa ng shirk. Mga pangitain, mga iba't iba pang mga uri ng mga pangitain, mga pangkukulam, mga iba pa, na siya isang Muslim. Sinasabi pa niya sa kanila sala, iyyaka na'bud, siya lang sasambahin. Pero hindi na sinasabuhay yung iyyaka na'bud. Ikaw lang ang aming sasambahin. Pag sinabi mong ikaw lang, wala nang iba. Bawal ang lahat ng uri ng shirk. Wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lang kami hingi ng tulong. Marami sa atin na minsan nawawala na ng pag-asa sa buhay dito sa mundo. Bakit? Ay wala siyang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tiwala niya kung ano yung kabuhayan niya. Kaya sa atin, dapat binabasa natin ng Quran at ito ay isinasabuhay natin. Okay. Panglima ay yung palagiang pagbabasa natin ng Quran. Huwag nating iwan ng Quran. Bakit? Kung makikita natin, ako mismo ay sinasabi ko ito sa sarili ko. Bakit? Pinapayuhan ko rin ang sarili ko. Napapansin ko minsan, ito nasabi ko ito sa ibang lecture na, ako minsan, sinasabi ko sa sarili ko, Allahul Musta'an, dumating yung isang week, Jum'ah. Pagkatapos dumating ang isang Jum'ah, hindi ko nabasa ang banal na Quran. Tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narapat lamang na palagi natin basahin ng Quran. Kung di lang dumating ang Jum'ah, tapos pupunta ka ng masjid, magbabasa ka ng Suratul Kahf. So, ibig sabihin, ang nababasa lang ng isang tao sa loob ng week ay Suratul Kahf. Yung iba pa, wala talagang nababasa sa banal na Quran. Hanggang Ramadan lang siya nagbabasa ng Quran. So, hindi po ganun. Dahil ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hinalintulad niya yung banal na Quran sa tinatawag na yung hindi pagbasa dito, yung pagbabasa at hindi pagbabasa dito ay hinalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na isang kamelyo. Na kapag ito ay tinali mo, ay mananatili ito. Ito ay sa pamagitan ng palaging pagbabasa ng Quran at pag-alala sa Quran. Ito yung kanyang pagtali mo doon. Parang kamelyo na tinali mo. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag hinayaan mo yung kamelyo, hindi mo itinali yung kamelyo, ay anong gagawin ng kamelyo na yun? Mawawala. Katulad ng Quran. Wallahi al-adim, marami sa atin nagsaulo ng suratul, dito suratul Nas. Nagsimula tayo mag-memorize ng Juz Amma. Yung Amma yatasaalun, abasa wa tawalla, hanggang sa suratul Nas. Marami sa atin ang halos nakasaulo sa mga bagay na ito. Pero, pag isaulo natin ngayon, hindi na maisaulo. Ang alam lang natin, kaya nga marami nagsasala, Allahul Musta'an. Marami nagsasala na palagi niyang kasama ay si Suratul Fatiha at si Suratul Ikhlas. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapos waladhalin amin, Kul huwallahu ahad. Yun ang sala niya sa buong buhay niya. Allahul Musta'an. Napakalawak ng Quran, napakarami ng Quran sa surah sa Quran, pero ang alam lang natin, inna a'tainaka al-kautsar, yun lang alam natin. Na binabasa natin sa kada sala natin. Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas, at saka yung inna a'taina. Paano natin may sabuhay ang banal na Quran kung hindi natin ito inaalala? Narapat sa isang mananampalataya na yung, kaya nga sunna rin na paiba-iba yung binabasa natin sa sala, dahil upang maiba rin yung pag-alala natin sa Quran, yung kahulugan ng Quran, yung pag-alala natin sa Quran. Kaya nga, narapat sa isang mananampalataya na palagian siyang nababasa ng Quran. Kahit sa isang araw, pagkatapos ng Salatul Fajr, Salatul Maghrib, maghihintay tayo ng konting oras, magbasa tayo, kahit isang page lang. At least nakakabasa ka at hindi nagiging bakante yung pagbabasa ng Quran na magiging tayo ay nagbabasa lang ng Quran kapag Ramadan. Subhanallah. Yung sa mga tao na ganito, pamumuhay nila, payuhan po natin ang ating sarili. Ang Quran ay ito ay gamot. Ito ang pinakahuling tipan ay pinadala sa atin. Kaya narapat lamang na ito ay basahin natin. Kasama rin doon ay yung pagmuni-muni at pag-alala sa banal na Quran. Kapag tayo magbabasa ng Quran, intindihin natin yung kahulugan niya. Marami sa atin nagbabasa ng Quran na katulad nung nagbabasa ng yung Bismillahirrahmanirrahim, amin. Paano mo kaya nga ang mga sahaba, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung mabasa niya yung ibinaba kay Isa alayhi salam na aya,
umiyak si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi alam niya ang kahulugan niya. Tayo, pati yung mga maiksing surah, hindi natin alam ang kahulugan. Amma yatasaalun 'anil nabil 'azim. Ito ay patungkol sa araw ng paghukom. Paano natin maalala, paano natin maintindihan, paano tayo iiyak, paano natin maramdaman yung pagbabasa natin ng Quran kung hindi natin alam ang kahulugan ng Quran? Ang banal na Quran ay narapat na alamin natin. Hindi po ang pinakamahalaga na ibinaba ang Quran para isaulo lang at para basahin lang, kundi ito ay isabuhay at itindihin. Kaya mga sahaba, gaya ng sinabi natin, na kapag sila ay nagdarasal, merong tinatawag na isang sahaba na siya ay kinailangan na operahan, tanggalin ang kanyang paa. At wala siyang nagawa kundi sinabi niya na kapag ako, sinabi niya dun sa doktor o yung manggagamot na yun, kapag ako ay nagtakbir ng sala, Allahu Akbar, ay tanggalin niya, putulin niya yung paa ko. Subhanallah, pagtakbir niya ng Allahu Akbar, pinutol, hindi niya naramdaman ang tinatawag na pagputol sa kanyang paa. Allahumma iman, pananampalataya, at yung pag-intindi niya sa banal na Quran. Kasi naiintindihan niya yung binabasa niya. Pagkatapos niya magsala, sinabi nila na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, naputol na yung paa niya. So, isa ito sa pagpapatunay na naiintindihan nila, nararamdaman nila yung pagbabasa nila ng Quran. Tayo sa ating sarili, tayo kaya pag nagbabasa tayo ng Quran, meron ba tayong nararamdaman? Nasasarapan ba tayo? Nararamdaman natin yung iman natin kapag tayo nagbabasa ng Quran? Kapag hindi natin mabasa yun, unang dahilan ay al-ikhlas. Pangalawa, hindi natin maintindihan kung anong binabasa natin. Wallahul musta'an. Kinakailangan na pag-aralan natin. Kahit yung mga maiksing surah, basahin natin. Napakaraming oras na sasayang natin. Tapos sasabihin natin, wala tayong oras. Magdamag tayong ano dun sa Facebook natin. Nakatingin sa Facebook natin, paulit-ulit, nakikinig. Mga nanonood ng mga series na mga Korean movies o ano pa. Kayang panoorin ng tuloy-tuloy na 1 week. Panoorin niya lahat. Walang tulugan. Kain lang. Subhanallah. Pero pagdating sa Quran, wala tayong oras. Walang oras. So, ito po isa sa mga payo natin sa ating sarili. Bigyan natin ng oras ang Quran sa ating pamumuhay. Kasama rin doon, ay pinapahintulutan na tayo ay magbasa ng Quran, na tayo ay nakatayo, nakaupo, o nakahiga. Kasi Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga nabanggit ng mga sahaba, ay nung sila ay papunta ng Makkah, ay nakita ng isang sahaba na si Abdullah, na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na binabasa niya ang Quran. Habang siya ay nakasakay sa kanyang kamelyo, sila papunta ng Makkah, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabasa ng Quran. Ganun din, isa sa mga hadith na nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na anak ni Abu Bakr as-Siddiq, na sinabi niya na ako ay nasa kalagayan ng haid. Ibig sabihin, siya ay may regla at dumikit sa akin, sumandal sa akin si Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagbabasa ng Quran. So, pinapahintulutan po ang bagay na yon. At ganoon din, kapag tayo nakahiga, pwede tayo magbasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran, kapag yung pagbabasa, iba po yung paghawak ng Quran at saka yung pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran ay pinapahintulutan po kahit tayo ay walang hudu. Pero ang paghawak ng Quran, obligado po na meron tayong hudu. Okay? Kailangan tayong maghudu. Kung ang tao naman ay siya ay mayroong tinatawag na regla, kaya po na sinabi natin na mas mainam na huwag tayong humawak. Kung may cellphone tayo, inshallah, pinapahintulutan po yan ayon sa ibang mga ulama na doon tayo magbasa ng banal na Quran. Okay. Pinapahintulutan din, kasama rin sa dapat nating malaman, kapag tayo ay magbabasa ng Quran, ay yung isti'adha. Ano isti'adha? Yan po ay sunnah, yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Okay. Ang isti'adha doon ay yung pagpapakupkup kay Allah mula kay syaitan. Yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag babasahin mo ang Quran, ay magpakupkup ka kay Allah mula sa kasamaan ng mga syaitan o ng
ni Shaitan. Ito ay Suratul Nahl 98 na sinabi ng Allah na pagbabasa ka ng Quran ay basahin mo yung A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Ang basmala naman o yung Bismillahirrahmanirrahim, yun ang tinatawag na basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Sunna po na basahin yan kapag tayo ay magbabasa ng isang surah. Halimbawa, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Surah po yun. Kaya babasahin natin yung Bismillahirrahmanirrahim. Pwede rin po na A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yun, pwede yung ganun na isti'adha tapos yung basmala. Pero pag magbabasa tayo ng surah, babasahin natin yung bismillah. Kapag putol yung aya na babasahin natin, ang babasahin natin ay isti'adha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu. Yun. Pag putol po yung babasahin natin aya, hindi po sa unang surah, ay babasahin natin yung isti'adha, yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yung pagbabasa naman ng sadaqallahul azim. Ang pagbabasa ng sadaqallahul azim ay wala pong dalil. Wala pong dalil sa bagay na yan, kaya ito ay magiging bid'ah kapag ginawa ng isang tao na ito ay sunnah o ito ay obligado. Pag ginawa ng isang tao na ito ay sunnah o ito ay ginawa niyang obligado, ay ito ay magiging bid'ah. Pero kung sasabihin na ito ng tao, paminsan-minsan, walang masama sa bagay na ito. Pero ginawa itong sunnah, ginawa itong obligado, kada katapos niya magbasa ng Quran, magsasabi siya ng sadaqallahul azim, gagawin ng obligado, ito po ay magiging bid'ah. Bakit? Dahil wala pong dalil mula sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba na sila ang tunay na nakaintindi sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay may dalil na babasahin yung tinatawag na sadaqallahul azim. Okay. Kasama rin doon yung pagbabasa ng Quran ng mahinahon. Yung maintindihan natin yung kahulugan niya. Hindi yung Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Meron ako nakita video dati, subhanallah. Paano mo makukuha yung reward na sinabi ng Allah na isang letra ay 10 kabutihan? Dahil hindi mo makukuha yun kung hindi mo na alam yung binabasa mo. Hindi mo na naintindihan kung anong binabasa mo. Narapat, kahit bilisan natin, yung, halimbawa, tayo ay gusto natin na mas marami makuha natin na reward, at mas marami ang may mabasa natin, yung sakto lamang po, babasahin natin, yung binabasa natin, na hindi po magkakadugdugtong, ibig sabihin magkakamali-mali yung tinatawag na binabasa natin doon dahil sa sobrang pagmamadali natin. Yung dahan-dahan lamang po at maintindihan natin yung binabasa natin at walang mapuputol na mga letra doon dahil may iba yung tinatawag na kahulugan niya. Okay. Kasama rin doon yung pagandahin mo ang boses mo. At yung pagpapaganda ng boses ay makukuha mo lang yan kapag pinag-aralan mo ang banal na Quran. Yung tajwid. Yung tajwid. Kaya magkaiba. Halimbawa sa nag-aadan. Sabi ng nag-aadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayun, nag-aadan sa adan yan. May nag-aadan na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magkakamali-mali na, nadagdagan, nabawasan. Ganun din sa pagbabasa ng Quran. Kapag pag nagbabasa ka ng Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pag sinabi nagkamali na yung meaning. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, mali na yung meaning. Maliki Yawmiddin. Yung pagbabasa ng Quran, kapag alimbawa itong napalitan yung letra ng ibang letra, nag-iiba po ang kanyang meaning. Kaya ang pagbabasa ng Quran ay narapat na pag-aralan natin ito ng ang kanyang tajwid. Marami po na nagbibigay ng oras sa mga ibang sa Islam, pero ang pagdating sa Quran ay wala po tayo ibinibigay na tamang oras sa pagbabasa ng Quran. Ang pag-aral ng tajwid ay obligado po dahil ang tinatawag na lahan al-jali, ibig sabihin yung malaking pagkakamali sa sala ay maaaring maiba niya yung meaning ng sala, ay masisira po ang tinatawag na sala ng isang tao. Kaya po narapat na mag-aral tayo ng tajwid kung kaya natin
para po maging maganda yung boses natin sa pagbabasa ng Quran. Ang tajwid ay napaka-obligado po sa atin. Bakit? Kahit yung mga ano lang na aya. Kasi kung hindi natin, kapag binasa natin ng Quran na naiba yung meaning niya, ito ay maaaring magkasala tayo doon. Lalo na kung hindi natin binigyan ng tamang oras ang pag-aaral ng tajwid sa banal na Quran. Kasama rin doon na sunna rin yung pagbabasa ng Quran na malakas. Kung hindi ka makakaistorbo sa mga tao sa paligid mo, o kaya hindi ito magiging riya o pakitang tao. Halimbawa, isang tao magandang boses niya, o may mga ustad doon, may mga kaibigan doon, may mga ano doon, mashallah, babasahin niya ang Quran, palalakasin niya para purihin siya. So wala itong saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kapag nagbabasa tayo ng Quran, lakasan natin yung boses natin, may mga katabi tayo na nagsasala, nagbabasa ng Quran, so nadidisturb sila doon sa pagbabasa natin ng Quran na malakas. Minsan, yung nagsasala, nawawala siya. Yung binabasa niya, hindi na naalam dahil ikaw naririnig niya. So, ang maganda doon, kung wala kang maistorbo, maganda, malakas yung pagbabasa ng Quran. Pero kung hindi, may maistorbo tayo, mas mainam na yung sa atin lang. Naririnig lang natin yung binabasa natin. Pero tandaan po natin, ang pagbabasa ng Quran na silent ay hindi po yung silent. Halimbawa, no, tayo nagbabasa ng Quran, sample, ganito, on your eyes only. Wala po tayong makukuhang reward doon. Hindi po papasok dyan sa yung isang letra, isang pong kabutihan. Dahil ang tamang pagbabasa ng Quran ay babanggitin po natin kahit yung sa ating dila na naririnig lang natin. Halimbawa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ganun, maririnig mo yung boses mo. Pero, kung yung mata mo lang nagbabasa, wala po tayong makukuhang reward doon. Hindi po katulad ng nagbabasa ng Quran na binabasa niya, hindi po natin makukuha yung reward na isang letra ay sampung kabutihan. Kaya dapat yan ay alalahanin natin ng bagay na ito. Okay. Ang hindi natin, yung dapat na pinaka mabilis na pagbasa ng buong Quran. Nagkahati ang mga ulama. Mayroon nagsabi na 2 buwan, kailangan matapos mo ang Quran. May nagsabi na basahin mo ang Quran sa loob ng 40 days. May nagsabi naman na basahin mo ang Quran sa loob ng 1 buwan. May nagsabi naman na sa loob ng 10 days. At may nagsabi naman na sa loob ng 7 days. Dahil ito sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit po yan. Kaya po sinabi ng mga ulama na ang pinakamabilis na pagbabasa ng Quran ay hanggang 7 days. Dahil kapag lumagpas pa doon, ibig sabihin ay masyado nang mabilis at hindi mo na maunawaan yung binabasa mo. Kaya yung kapag sa Ramadan, dahil palagi tayo nagbabasa, kung kaya natin kaya nasabi natin na basahin natin ang Quran na mabilis, pero yung naiintindihan natin yung kahulugan niya. Hindi po yung sobrang bilis, dahil ito po ay baka hindi po natin makuha yung reward na sinasabi doon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkatapos ng Quran, pagkatapos ng Quran, meron tayong tinatawag na dua khatm. Ayon po kay Sheikh Uthaymin, rahimahullah, ito tinanong sa kanya, yung dua pagkatapos ng sabi ni Sheikh Uthaymin, pagkatapos magbasa ng Quran at sa Qiyamul Layl, ito ay dua al-khatm. Dahil sa pagtatapos mo ng Quran ay magdudua. Sinabi ni Sheikh Uthaymin, wala akong alam na tinatawag na khatm, yung pagtapos ng Quran na dua sa pagkatapos, halimbawa sa Ramadan. Wala ang sahaba, wala ibig sabihin, wala itong dalil mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at mula sa mga sahaba niya, maliban sa si Anas bin Malik ay pagkatapos na siya ay nakakhatam ng Quran, ay inipon niya ang kanyang pamilya at siya ay nagdua. So ito ay nabanggit sa athar ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, na ito'y ginawa niya pero hindi sa loob ng sala. Pagkatapos ng sala, siya ay nagsagawa ng dua. Ang dua po ay ito po, kung ito ay sa loob ng sala, halimbawa may magdudua sa loob ng sala, ito po ay narapat na wikang Arabic. Pero kung sa labas ng sala ay maaari po, dahil hindi po ito loob ng sala. Ang dua, palagi nating alalahanin na ang dua sa wikang Arabic ay ito ay kapag sa khutbah ng Jum'ah,
Kasi loob ito ng sala, ganun din kapag sa loob ng sala, kapag tayo nakasujud, kapag tayo ay pwede tayo magdua, kapag tayo nagtahiya, pagkatapos ng tahiya tayo magdudua. So ito po ay wikang Arabic. Kung hindi natin alam yung wikang Arabic, sa puso natin. Sa puso natin yung panalangin natin. Pero paglabas po, labas sa sala, ay pwede po ang wika sa wika nating Tagalog, pero mainam kung wikang Arabic. Ganon din na sunnah kapag nakabasa tayo o nakarinig tayo na nagbabasa ng Quran na mayroong sujud yung tinatawag na sajda, na mayroong kailangan tayo magpatirapa, mayroong sign na tinatawag na tayo ay magpapatirapa, ayatus sujud, ay kailangan o sunnah tayong magpatirapa. So ibig sabihin, bakit po hindi ito obligado? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangyari na mayroong nagbabasa sa kanya ng sura. Sabi yung si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, na binasa niya. Zaid bin Thabit, siya ang kasama sa mga nagtipon ng banal na Quran sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq. Isa sa mga sumulat ng Quran, si Zaid bin Thabit. At nung binasa niya ang Quran kay propeta sallallahu alaihi wasallam, na merong tilawa, suratul Najm, merong tilawa dito na pag binasa mo ay merong sujud at tilawa, ibig sabihin ay magpapatira pa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagpatira pa. So, merong aya, maraming aya na nagbinasa dito ang tulad ng suratul Nahl na hindi nagpatira pa ang suratul Nahl, iba yung sa suratul Najm. Ang propeta binasa sa kanina ni Zaid bin Thabit, hindi siya nagpatira pa. Pero sa ibang mga sura at ibang mga hadith, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag binabasa niya ang sura na mayroong tinatawag na sujud at tilawa, ay ang propeta ay nagpapatira pa. Kaya ito po ay mas mainam at ito hindi obligado, pero ito ay mas mainam kung kaya natin na tayo ay magpatira pa kapag tayo ay nagbabasa. Tayo man ay sa ating sala o tayo man ay nagbabasa sa hindi sala. Nakaupo tayo sa masjid, nagsasalat o sa bahay, tayo ay nagbabasa ng Quran. Kung dumaan tayo doon na may sign yan ng parang masjid, yan ang tinatawag na sujud at tilawa. Pag nabasa natin, nakita natin yon, ay tayo ay magpatira pa. Ayon sa mga nagsulat ay 15 na mga aya sa Quran o sura sa Quran na makikita natin doon yung sujud at tilawa na sunnah na tayo ay magpatira pa. Ganun din, kasama dapat nag-iwasan na kapag tayo nagbabasa ng Quran, tayo ay inaantok na hindi na natin alam yung binabasa natin. Hindi natin maintindihan. Hindi natin alam saan tayo. Saan ba yung binabasa natin. Minsan, nangyari siya sa atin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na falam yadri. Hindi niya alam kung ano binabasa niya. Ma yaqulu falyattaji. Ibig sabihin, magpahinga siya. So, pag tayo ay nagbabasa ng Quran, na tayo inaantok, hindi na natin alam kung saan tayo, ano binabasa natin, magpahinga tayo. Siya ay matulog o magpahinga, tapos sakala siya ulit magbasa ng Quran. O kaya uminom ng kape, o kaya ay magudo para at least medyo mabuhayan ang katawan at ang pag tayo ay inaantok na. Kung gusto pa nating magbasa ng Quran. Okay, kasama rin doon na ipinagbabawal na kapag tayo ay nakayuko sa sala, ruko, at nakasujud, ay pinagbawal dito ang pagbabasa ng Quran. Kung di babasahin natin, pag nakayuko tayo, Subhan Rabbil Azim, pag tayo ay nagpapatira pa, Subhan Rabbil A'la. Pero pinagbawal dito ang pagbabasa ng Quran. Ito ay nasa hadith ni Imam Muslim na ipinagbawal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ikaw ay nagsujud, ikaw ay nagpatira pa, na ikaw ay magbasa ng Quran. Kapag nagyuko at nagsujud, intindihin po, hindi po sa yung Suratul Fatiha, dahil yan po ay obligado, haligi ng sala. Ang ibig sabihin dito, pag nakayuko o nakaruko at saka nagpatira pa o nakasujud, yan po, bawal magbasa ng Quran dyan. Kundi sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na fajtahidu fid du'a, paramihin nyo yung dua sa sujud. Ganun din na dapat natin yung pagpapatira pa at saka pero sa sala, so nang pag tayo nakatayo doon, babasahin natin yung Suratul Fatiha at kung ano ang kaya natin basahin na mga sura. Kasama rin doon na dapat natin malaman na hindi po kanais-nais ang paglalagay ng mga aya sa mga bahay bilang dekorasyon
o bilang agimat? Bilang agimat. Okay. Ang purpose natin kung bakit tayo maglalagay ng mga ayat sa bahay ay para mabasa natin. Kung yun, inshallah pinapahintulutan. Ayatul Kursi, ilalagay natin sa bahay na para pag naalala natin, nababasa natin yung Ayatul Kursi. Okay? Pero, kung decoration, gaya ng sinabi ng mga ulama, at ito ay tabarruk, ibig sabihin ng tabarruk, ilalagay dyan bilang agimat. Para hindi makapasok si syaitan. Ganun din sa mga nagtitinda, naalala ko dati, na ilalagay sa papel yung Ayatul Kursi, tutupiin, ganito, ganon, ilalagay sa mga dingding ng tindahan bilang agimat. Yan po ay papasok sa bid'ah. Yan po ay papasok sa bid'ah na gawain. Hindi po gagawing agimat, kundi ang Quran ibinaba po para basahin natin, alalahanin natin, at isabuhay natin ang banal na Quran. Ganun din ang mismong Quran, ilalagay mo sa sasakyan bilang agimat. Ay makikita mo, yung Quran na yun, ilalagay doon, hindi siya nababasa. Ang purpose lang doon, agimat. Hindi po yan pinapahintulutan sa opinion ng maraming mga ulama. Dahil dapat tayo magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ibinaba para basahin, para alalahanin at isabuhay. Anong faida kung ibinaba ang Quran tapos hindi natin alam paano bumasa ng Quran? Lalagay lang doon natin doon sa mga dingding, sa mga gilid ng bahay, sa mga para agimat. So yan po ay hindi pinapahintulot. Bagkus ang Quran ay babasahin, isa sa buhay at alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ito ilalagay natin bilang isang natawag na para maalala natin ang Quran, para ilagay natin sa pinto para pag gusto natin magbasa ng Quran, nakakabasa tayo, ganyan din ilagay natin sa dingding yung Ayatul Kursi para pag naalala natin, binabasa natin, inshallah ay ito po ay pinapahintulutan. Iwasan din natin bilang panghuli yung mga gawain na hindi po pinapahintulutan ng Islam o hindi po kanais-nais ng Islam. Halimbawa, yung paghalik ng Quran. Yung paghalik ng Quran. Ang paghalik ng Quran, mahal natin ng Quran, syempre. Yan ay dapat nasa puso ng isang tao ang Quran. Pero ang paggawing mong sunnah na palagi mo halikan ng Quran, ilagay mo sa puso mo, halikan mo ito, tapos hindi mo naman binabasa, ano ang faida? Ano ang makukuha natin doon? Halikan lang natin, tapos ilalagay doon ng Quran, hindi natin babasahin. Ang tunay na pagmamahal sa Quran, ay basahin mo ito, isabuhay mo. Intindihin mo ang nakalagay doon, pero sinabi ng mga ulama, walang dalil, dahil wala sa mga panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hinahalikan nila ang Quran. At inalagay nila sa kanilang puso ang Quran. Kung mahal natin ang Quran, isabuhay natin at basahin natin ang bagay na ito. Ganun din, yung pagbabasa ng Quran sa libingan. Yan ay walang dalil na ginawa ng propeta at ginawa ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, mayroong patay. Pumunta tayo sa libingan, binasa natin yung Quran para doon sa patay. Binabasa natin yung Quran para doon sa patay. Yan po ay matatawag na bid'ah. Ganun din yung pagtitipon-tipon ng mga tao para basahin nila yung buong Quran. Halimbawa, ikaw, first juz amma, juz thani, hanggang pang matapos ang Quran. May patay, tapos magtitipon-tipon yung mga nakasaulo ng Quran. Babasahin nila ito. Yan ay matatawag din na bid'ah. Bakit? Wala tayong dalil na ito ay ginawa ng propeta, ginawa ng kanyang mga sahaba. Mayroong Quran sa panahon nila, mayroong namatay sa panahon nila, bakit hindi nila ginawa? Kasi sasabihin naman ng iba, masyado kayong istrikto. Hindi po. Gusto lang natin na maisabuhay natin ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsamba ay lahat ng uri ng pagsamba ay ito ay haram maliban kung ito ay may dalil. Ganyan ka-stricto sa Islam patungkol sa pagsamba upang hindi tayo maligaw. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, para hindi kayo maligaw, panghawakan nyo ang Quran at ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung ginawa ng matatanda. Kung walang dalil, paano natin gagawin yun? Kung ginawa ng matatanda, ito pala ay gawaing pagkaligaw. Bakit sasabihin mo, gagayahin mo ang ginawa ng mga kamag-anak ni Abu Jahl o ni Abu Talib, na kanilang sinabi kay Abu Talib, iiwan mo ba ang relihiyon ng ating mga ninuno? Ito pagsamba sa mga ribulto. Kaya hindi siya, sinabihan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung la ilaha illallah, sabihin mo ang la ilaha illallah. Pero ang kanyang sinunod ay ang ginagawa ng kanyang mga
mga kamag-anak na ito pagsamba sa rebulto. Kaya hindi siya ginatawag na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit alam niya na ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito ay tamang relihiyon. Kaya nga, hindi natin pwedeng gawing basihan yung ginagawa ng mga ninuno natin. Kung wala itong dalil mula sa Quran, mula sa hadith ng propeta at gawain ng pinagkasunduan ng mga sahaba, hindi natin ito pwedeng gawin. Kahit na alam natin na ito ay ginagawa ng mga matatanda. Dahil hindi sila yung basihan natin sa ating relihiyon. Kaya huwag natin sabihin palagi na itong mga tao na binago nila ang relihiyon. Hindi po, binubuhay natin ang sunnah ni propeta. At sa paggawa natin ng bid'ah, ay pinapatay natin ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapatay natin ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang tama, isabuhay natin ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganoon, itong mga bagay na ito, ang pagbabasa ng Quran, meron po sa panahon ni propeta. Meron po mga libingan sa panahon ni propeta. At Quran sa panahon ng propeta. Meron pong mga namatay sa panahon ng propeta. Bakit hindi nila ginagawa yun? Tayo bang nakaintindi sa sunnah ni propeta o sila ang nakaintindi? Sa panahon ni propeta, naintindi niya ba ang banal na Quran at ang kanyang sunnah? Ganun din sa panahon ng sahaba? Sigurado, dahil sila yung nakaintindi. Binabasa kanila yung Quran at sa hadith, namuhay sila kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasi sila ang tunay na nakaintindi sa sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung sinasabi natin yan, ay parang dinagdagan natin ang relihiyon natin. At ganoon din na parang sinasabi natin na nagkulang si propeta Muhammad at ganoon din ang kanyang mga sahaba na sila ang tunay na nagmamahal at nakaintindi kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya po kapag sinasabi natin ito ay malapit baka pumasok sa bid'ah, wag nating sabihin na bakit ginagawa naman ito ng mga ninuno natin at ganoon din na yung kayo binabago niyo ang relihiyon, puro bid'ah, puro hindi po. Isipin po natin, itinatama po natin yung ating relihiyon, yung tamang pagsamba. Isipin po natin na ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 73, lahat ng magkakawatak-watak ang kanyang umma sa 73. At maliban sa isa, ang firqa najiyah, makakaligtas. Sinabi ng mga sahaba, sino ang makakaligtas o propeta ng Allah? Tandaan natin ito, sinabi ni propeta. Sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nasa kalagayan ko ngayon at kalagayan ng aking mga sahaba. Napakalinaw. Napakalinaw na kailangan natin panghawakan ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang napagkasunduan ng mga sahaba. Kung hindi yung ating ginagawang pagsamba ay hindi ginawa ng propeta, hindi ginawa ng mga sahaba, sigurado ligaw ang ginagawa natin pagsamba. Dahil sila ang tunay na nakaintindi at nagmamahal at nagsasabuhay sa sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya po sana pag tayo ay mayroon tayong mga itinatama na mga aral, maaaring ginagawa ng mga ninuno natin, maaaring ginagawa ng ibang mga kakilala natin, hingin po tayo ng dalil mula sa Quran, mula sa hadith, mula sa napagkasunduan ng ating mga sahaba. At ito tinatawag natin na salafus salih. Salaf as-salih, sila mga nauna. Salaf. Kaya nga, ang tinatawag sa mga sumunod kay propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang sunnah, sa sunnah ng kaniyang mga sahaba, sila yung mga salaf as-salih. Ahlus sunnah wal jamaah. Pinanghawakan nila Quran, sunnah at napagkasunduan ng mga sahaba. Bakit? Dahil sila ang tunay na nagmamahal at nakaintindi sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana po nakapulot tayo ng aral at hindi po ibig sabihin na tayo ay nagsasabi ng ganito ay lahat na bid'ah, lahat bid'ah. Hindi po, huwag po nating isipin 'yon. Hindi po. Ang Islam po ay gusto ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa buhay natin ang Quran at saka sunnah na ito ay naaayon sa pagkaintindi ng ating mga sahaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Isabuhay po natin 'yon, napakasimple po ang bagay na 'yon at pag ito sa buhay natin, inshallah masasama tayo sa mga tao na pinanghawakan nila ang sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din na nanatili sila sa sunnah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.